beloved Boss Mike Cervera. Ang laban kung hindi lalabas ang katotohanan. Ito Yan na, mga kababayan, ang salita ng Malacanang, pasok! magiging madugo ang laban kung hindi lalabas ang katotohanan. Ito ang banat ng palasyo sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kahapon tungkol sa paglilitis sa kanya sa Senate Impeachment Court. Para po sa detalye live mula sa Malacanang, may express report si Maricel Halili. Mas Ayan na. ba ang mga pahayag ngayon ng Malacanang? Oh, pahayag ng Malacanang ito, ha? Ruth, alam mo, kabilang doon sa mga inalmahan ni Palace Press Officer Claire Castro ay yung naging pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte daan sa impeachment trial kahapon. Dahil nga ipinupunto nila na masasayang naman yung 32 million votes na napunta kay VP Sara Duterte nung nakaraang eleksyon. Pero ang sinasabi ni Yuse Claire Castro, hindi na lohikal itong ganitong klase ng argumento. Kahit na raw makakuha ka pa ng 100% ng votes, ibig daw bang sabihin nito, hindi na rin hahabulin yung isang opisyal ng pamahalaan kahit pamasangkot sa katiwalian. Tama nga naman, mga kababayan ko. Abay, ang pinapalabas nilang naratibo, dahil daw nakakuha daw ng 32 million votes si Sara, dapat daw hindi ini-impeach ang putang ina. Di ba, mga kababayan, napakababaw? Ganun ang katwiran nila, mga kababayan. 32 million daw. Kung di ba naman kayo mga tanga, paano naman yung mga nagoyo niyang loyalista? Na bumoto rin kay Sara. Baka wala nang matira. Pero hindi ho yun. Sabi nga ng Malacanang, kahit na 100% pa, yung bumoto sa'yo, kung nakagawa ka naman ng kasalanan, ayon sa ating konstitusyon, ayon sa ating mga umiiral na batas, abay kailangan mong managot, hayop ka. Di ba? Kahit pa 100% nakuha mong boto. Ayan ang sinasabi ko, ginagawa ninyo tanga yung mga tao. Tuloy. Pero bukod dyan, binigyan din ng reaksyon ng Malacanang, yung naging pahayag nga ni Vice President Sara Duterte nang sandali itong bumisita sa Senado kahapon, kung saan ay nabanggit nga niya yung mga katagang bloodbath. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, tingnan nyo mga kababayan, nagpagupit, tapos lumawlaw na yung kus-us, maganda naman nga, nagpunta sa Senado itong si VP Sara Duterte, pero wala man lang daw ibinigay na kahit na anong pagtanggi o denial doon sa mga akusasyon na ibinato laban sa kanya. Oo nga, napansin nyo? Napansin nyo mga kababayan? Ni hindi man nga lang pinangatwiranan na hindi ko ginawa yan. Walang ganon. Kung hindi, ang binanggit lang blood-eyed, unbound. Ganon, mga kababayan. Duguan ako pero hindi ako susuko. Ang putang ina. Kita nyo mga kababayan, Ibang klase. Oo. Nasa tiyan na yung dede niya, boss. So, hayop ka. Ito na. Makahayop, boss. Hayop naman talaga ito Tignan nyo naman mga kababayan, marami hong nabwisit dito. Mga 60 milyong Pilipino, ang nabwisit kay Sara Duterte dahil sa pag-iinarte na kulang na lang ikapikat si Chris Aquino, mga kababayan. At ang maganda lamang daw ito, mukhang sa unang pagkakataon sa tingin ni si Claire Castro, may pinagbatayan na daw yung binitiwang pahayag ni VP Sara Duterte dahil kopyang araw ito mula doon sa tulang Invictus. Kita nyo? Ninakaw ni Sara Duterte yung blood-eyed unbound niya. Mga kababayan, doon siya, Invictus. Putang ina, nagnanakaw ang putang inang Sara Duterte, Hindi lang pera ang ninanakaw. Pati ho yung mga pag-aaring salita ng ibang tao, abay dinugas din. Dinugas, Mandurugas talaga. Mandurugas, ito hong si Sara Duterte, palibasa, hindi makagawa ng sarili. Kung gagawa ng sarili, ang magiging originality ng Sara Duterte, yung pong salitang
Putang ina, ganun mga kababayan. Yun lang ho yung kaya. Yun lang ho yung tatatak sa tao yung palamura. Mura ng mura, minumura kung sino-sino. Ha? Ganun din naman ang tatay niya. Silang buong pamilya palamura, mga kababayan. Palamura, oo. At mas maigi rin daw sa ngayon, Oo. hindi pa nga daw siya obligado na humarap doon sa pagdinig, pero mas maganda raw kung sagutin din niya ng direkto yung mga akusasyon laban sa kanya. Pakinggan natin yung naging bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Oh, kita nyo mga kababayan, totoo naman, di ba? Nandiyan ka na rin lang, dapat sumagot ka na. Kaya lang, mga kababayan, mukhang talagang iniiwas si Sara Duterte na sumagot kasi nga, hindi niya nakokontrol yung emosyon niya. Kapag ka hindi niya nagustuhan yung tanong sa kanya, mga kababayan ko, galit na galit yung mukha eh. Parang gustong kumain ng maraming tilapia na may mani, mga kababayan. Di ba? Nakita nyo, Ligaspi? Sa Venezuela. Di ba? O ano sabi dun sa nagtatanong? O anong tanong? Sabi ng mukha ni Sara Duterte, oh, anong tanong? Di ba? Yun talaga si Sara Duterte. Kaya iniiwas nila na kapag ka nagpa-interview dyan, pumunta, pasit-sweeta ng putang ina, wala pang 1 minuto tapos na. Kasi nga, kailangan wag kang tumagal kasi pag natanong ka, di ka na naman nakapagpigil, lalabas na naman yung pagiging demonyita mo. Magiging demonyo ka na namang hayop ka, Sara. Ganon. Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinyon, ay hindi naman natin siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan Yan. ang katotohanan sa kanyang maiksing salita. Kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Nako, mga kababayan ko. Sara, kabahan ka na. Di ba, Commander Chorba at Paring Ping, kabahan na kayo. Abay, nagsalita na ho ang Malacanang ng ganyan. Magiging madugo daw kapag hindi nasagot sa taong bayan kung ano ba talaga ang totoo, ang katotohanan na gustong malaman. Dahil Sara Duterte, yari ka. Ruth, nagkomento nga rin ang Malacanang tungkol doon sa naging pahayag ni Senadora Pia Cayetano kung saan doon sa diskurso nila sa... Putang ina yan. Hinahamon ko nga yung gagan na yan. Magpa-check up kami sabay sa mental. Parehas kayong positive. Hayop ka ninyo talaga. Parehas kayong positive. Nilo Aquino. Dapat lang na madisbari ang mga... Oo nga. Senado ay sinabi nitong bakit hindi na lamang magpatawag ng special session ng Malacanang. Total ay pinapabura naman daw ng Pangulo ang majority ng Senado. Ito naman, si Bida-Bida. Bida-Bida mga kababayan ko, mga hunyangong pamilya. Mga hunyangong pamilya ito, itong mga Cayetano na ito. Tandaan nyo na mga kababayan, maawa na kayo sa bansa. Hanggat may ganitong mga ugali ng mga politiko na ang inuuna ay yung kanilang partido, ay yung kanilang mga grupo, ay yung kanilang pansariling interes. Hindi uunlad ang bayan na ito, mga kababayan. Hanggat may ganito, hanggat may malalapad ang pagmumuka, hanggat may malalapad ang mga noo, mga kababayan ko, hanggat may malapad ang bumbunan, nako mga kababayan ko, tandaan nyo, hindi uunlad ang bansang Pilipinas na minamahal nating lahat. Oo. Di ba? Sabi ni Yuse Claire Castro, una sa lahat, kamustahin daw muna sa Senator Pia Cayetano. Bakit daw ba tila laging hinihingal ito? Oo nga. Oy, kamustahin nyo nga to. Totoo ka. Napansin ni Yuse Claire, Bakit ba lagi kang hinihingal? Parang
laging katatapos lang sa ano. Di ba no, mga kababayan, di ba nakakahingal yun pagkatapos ng bang bang. Nakakahingal yun. Lamig kayo ba? Di ba no, mga kababayan? Oo. Ito na. Sasalita dyan sa Senado. Sa naging pahayag ni Senadora Pia Cayetano kung saan doon sa diskurso nila sa Senado ay sinabi nitong bakit hindi na lamang magpatawag ng special session. Total ay pinapabura naman daw ng Pangulo ang majority ng Senado. Sabi ni Yuse Claire Castro, una sa lahat, kamustahin daw muna si Senator Pia Cayetano. Bakit ba tila laging hinihingal ito? Oo nga, bakit ka ba laging hinihingal? Oy Pia, magpa-check up ka. Baka may sakit ka sa utak. Pagka nagsasalita dyan sa Senado. Pero pangalawang ipinunto niya, sinusuportahan naman daw ng Pangulong Bongbong Marcos yung nagiging posisyon ng majority ng Senado dahil sa lahat, separate branch ng government ito. So bahala daw. Separate. Bakit? Ano naman kung magbigay ng suporta? Separate, suporta lang naman yun eh. Hindi ibig sabihin nun, nakikialam ang Pangulo. Magkaiba yung mangingialam sa sumusuporta. Di ba? Hindi porke sinabi niya na ako'y sumusuporta sa panunungkulan ng mayorya at sa pamumuno ni Wing Gatchalian. Pangingialam ba yun? Yan ang masyado sa inyo eh. Masyado ka ngayong naggagaslighting eh. Di ba mga kababayan ko? Mapanlil lang tong mga ito, mga kababayan ko eh. Ginagawa nilang big deal lahat para mapasama si Pangulo. Parang yung abogado na, I withdraw, Your Honor, I withdraw. Matapos mong bigyan ng isipin yung mga bobot tanga, yung abogadong narbasa, di ba? Ano sinabi niya? I withdraw, Your Honor, I withdraw. Munong inobject. Mga kababayan luma na nga estilo ng abogado yan. Yung magtatanim ka ng mga isipin ng mga nakikinig, ng mga bobo, alam mo ng bobo, bibigyan mo pa ng isipin. 'Di ba? Yung mga ganyang style, parang si Pia Cayetano. Pare-pareha sila ng style. Nagtatanim ng isipin sa mga bobo at tanga. Para mga kababayan, suportahan sila at isipin na, oo nga naman, bakit kahit hindi man nila direkta na sabihin na nangingialam si Pangulong Bongbong, salita niya nila, parang yun na ho yung gusto nilang ipaabot sa inyo. Tama, mga kababayan? Yung mga senador, majority, kung ano yung magiging desisyon nila. At pangalawa, susuportahan naman daw talaga ni PBBM kung ano man yung mga nagiging desisyon ng majority ng Senado, basta naaayon ito sa batas. Kita nyo, bakit mo pa kailangan sabihin yan? Pia Cayetano, huwag ka nang mag-gaslight. Tangin ang lapad ng mukha mo. Diba? Baka dumating ang panahon, maging kamukha mo si Marcoleta, harinawa. Pag naging kamukha ni Pia Cayetano si Marcoleta, ewan ko na lang talaga. Natin yung sinabi ni Yuse Castro. Gusto po natin kamustahin si Senator Pia Cayetano. Oo nga, ayan na. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. Oo nga, baka mamaya may sakit ka na sa puso, hayop ka. Di ba no, baka may sakit na ho sa puso si Pia Cayetano, no? Bakit ba hinihingal? Ano yan, kinakarma na kayo sa mga ginagawa niyong kalokohan dyan? Di ba? Ano ba? Wag niyo sabihing hindi kayo nagnanakaw. Walang tao, walang Pilipino na maniniwala na hindi kayo mga nagsinakaw. Di ba mga tanong ko sa inyo. Naniniwala ba kayo na etong magkapatid na Cayetano na matagal na silang naging senador, hindi mga nagnakaw yan? Sige nga ho. Abay, kalokohan. Hindi ako naniniwala na hindi mga nagsipagnakaw yung mga hayop na yan. Di ba nasasangkot yan si Pia Cayetano na ang kanyang mga kontraktor sa gobyerno hindi sa flood control. Diyan po sa Department of Tourism, mga kababayan. Kita nyo?
Oh, doon yan. Kumikikbak siguro. Oh. At hindi natin alam kung excitement, anxiety, kung yun ang kanyang suggestion, Baka anxiety yun, attorney. siguro hindi niya na kailangan mag-utos sa iba. Maaari Correct. niya siguro itong gawin. Kung ano man ang isinasagawa, nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan po ng Pangulo, ginagawa ng Senado, as long as those activities are within the bounds of law. Nakaw! Pagkatapos nga nitong mga pagbibigay ng pahayag na ito ni Yuse Castro, inanunsyo niya yung mga bagong appointees ni Pangulong Bongbong Marcos. Nako, yun na. Kabilang nga sa mga bagong talaga ay si dating Interior Secretary Benher Abalos. Nako, mga kababayan, si Benhar Abalos, yari kayo dyan. Mukhang layason, mga kababayan. Mukhang isa ho sa mga advisor at layason sa gabinete ni Pangulong Bongbong, si Benhar Abalos. Nako po, yari kayo. In-appoint ito ng Malacanang bilang bagong Cabinet Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan natin na ang kauna-unahang executive order o yung EO number 1 ni PBBM ay ang pag-abolish sa Office of the Cabinet Secretary. Pero hindi pa maipaliwanag kanina doon sa maikling pahayag ng Malacanang tungkol dito kung ibig bang sabihin nito ay maglalabas ulit ng panibagong executive order para bawiin yung unang EO na inilabas niya dahil nagtalaga muli ng panibagong cabinet secretary. Matatandaan natin na yung pinakahuling cabinet secretary pa ay nung panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan nagbunga bilang CABSEC si NBI Director Matibag. Siya yung pumalit kay dating Secretary Carlo Nograles nung talaga naman ito sa Civil Service Commission. And after ilang years, ngayon lamang tayo ulit magkakaroon ng cabinet secretary na usually in charge dun sa agenda every time na magkakaroon ng pagpupulong yung mga kalihim ng gabinete. Bruce. Nako, delikado kayo dyan. Parang magiging little president yan. Nako, Diyos ko, yari sila, no, mga kababayan. Bumalik na ho yung tunay na kakampi ni Pangulong Bongbong, na hindi nila masabihan na tumanggap ng maleta, mga kababayan. Mukhang hindi ho nasabihan na si Benhar Abalos ay tumanggap ng maleta, mga kababayan. Naka! Our beloved Boss Mike Cervera.